Okay, muli magandang araw ng Panginoon. Tayo po yung muli mag-aaral. Sensya na kayo kung minsan yung mga mata ko parang masakit. Pag umaga po, bagong gising gano'n, talagang parang namamagay yung mga mata natin. Okay, so salamat sa Panginoon sapagkat muli tayo po yung mag-aaral at ang ating pong pag-aaralan ngayon ay medyo kakaiba naman, though it is also part of our Christian life. Ano po, hindi pwedeng mawala ito bilang isang Kristiyano. Mostly, hindi po yan nagaganap ng maraming mga tao, even some Christians. Okay, so patuloy po tayong madalangin para sa ating bansa. Huwag po tayong titigil hanggang sa ayos na po ng Panginoon ang kalagayan ng ating bansa. There's so many things, positive and negative, na lumalabas sa mga media. Hindi mo na po malaman kung alin yung totoo, kung alin ba yung mga fake or genuine na mga legit na mga news. But still, we know our nation is under kabuluhan na hindi po yan napapansin. Ito ay isang pagkilos na hindi napapansin ng maraming mga Kristiyano, and yet our nation is in the brink of collapse ang kanyang ekonomiya. At kung hindi po ito mapipigilan ng Panginoon, ay talaga pang babagsak po ang ating bansa sa kanyang ekonomiya. Ang dollar po ngayon ay mahigit ng 59. It means talong-talo na po tayo. Lahat po ng mga ini-import natin, talo na tayo. Lahat ng ini-export natin, talo pa rin tayo. Ano po? So, panalangin po natin ang ating bansa. Apektado po tayo lahat dito. Hindi lamang po ang ating ekonomiya, kundi lahat ng mga Pilipino sa kanilang ekonomiya, sa kanilang buhay sa araw-araw. Lahat ng bagay tumataas ang bilihin. Ngayon ay nagkakaroon po ng giriyan dyan po sa Middle East. Nagkakaroon po ng gulo sa Iran, which is isa rin po yan nakaka-apekto sa fuel prices at ang iba pang mga gulo sa iba-ibang mga dako ng ating mundo. Even our mga kalapit bansa dito sa may western part po ng Pilipinas ay meron pong namumuong girian na hindi po natin napapansin. There's a big possibility kung ito po'y mangyari, damay po tayo sa gulong ito. So, panalangin po natin na ito ay may saayos at tayo po ay malagay na lang po dun sa neutral na kalagayan. Ano po? Sapagkat hindi naman nakakatakot. I will not use that nakakatakot. Nakakamangha na nakakagulat ang mga ginagamit ngayon sa digmaan, sa giyera. It's not about mga sundalo kung gaano yung kagaling. It is about technology. Ano po, kababasa ko lang po ngayon ng isang news. Kakaiba po talaga. Kakaiba ang mga digmaan na ito na dumarating sa ating kapanahunan. So, continue pray na huwag po tayong matakot dito, huwag po tayong magpanik, because palagi po nating hilingin sa Panginoon na bigyan niya tayo ng lakas, ng loob, ng kaalaman, ng karunungan, ng protection, ng pag-iingat ng Panginoon ang sumaatin sa panahon na ito na dumarating. Hindi po natin ito napapansin. We know it's normal, but it is not. Katulad po na sinasabi ng banal na kasulatan in the book of I think it's in the Thessalonians. Ito rin po ay naging warning ni St. Paul. Ito rin po ay naging warning unang-una ng ating Panginoon Kristo kapag sinasabi nilang
peace Safety. and safety, ang sabi ng Panginoon, ang biglang darating ang kapahamakan. Ano po? So, huwag tayo maging complacent, maging mapagbantay po tayo sa pamamagitan ng panalangin. Okay, let's all pray. Salamat po, Ama, sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig, sa iyong walang hanggang katapatan, sa iyong pagtsatsaga sa amin, Panginoon, sa pagpupuno mo ng aming mga kakulangan. Patuloy na tinataas namin ng iyong dakilang pangalan, Ama, bilang aming Diyos, bilang aming Ama. Kayo sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat-lahat, maging ang aming mga buhay, maging aming mga kaluluwa, ang aming mga espiritu ay patuloy namin ipinagkakatiwala sa iyo. Alam namin, Panginoon, na hawak mo ang aming mga buhay. Yes. At ang pangako mo, Panginoon, na hindi mo kami iiwan, ipababayaan, habang patuloy po kami kumakapit sa iyo. Salamat po, Amang Diyos, sa iyong kabutihan. Salamat po, tinatas po namin ang aming bansa. Minsan pa, mga kaguluhan, ng mga bagay-bagay na pagkilos ng aming kalaban, ng palihim, at they are doing this, Lord God, na hindi na napapansin ng maraming mga Pilipino, but they are preparing another regime of dictatorship na hindi po namin napapansin. Ayun po yung nangyayari, Ama. Kabila ng mga panghuhuli sa mga tao na mayroong karapatan na ipahayag ang kanilang mga damdamin. Subalit sinusupil sila, Panginoon, dahil sa takot, Panginoon, na lalong lumaganap, Panginoon, ang pagkabulgar ng lahat ng mga plano ng kadiliman. Kaya po, Amang Diyos, tinataas po namin ng aming bansa. Bigyan mo po ng karunungan, Panginoon, kaalaman, lalo pa ng tapang, Panginoon, ang mga taong nang naninindigan sa katwiran at sa katotohanan. Tulungan mo po sila at ingatan mo sila. Alam mo kung sino-sino sila, Amang Diyos. At sila ang itinalaga mo upang sumigaw, Panginoon, sa gitna ng kadiliman, upang ipakita, Panginoon, ang liwanag. At ang liwanag na ito ang siyang magbubulgar ng lahat ng ginagawa ng mga taong ito na namumuhay sa kadiliman. Kaya nga po, Amang Diyos, sa pangalan po ng aming Kristo, tinataas po namin sa iyo ang aming bansa. Patuloy na itinataas. Patuloy na itataas sa iyo. Ganon din ang mga iba-ibang mga kaguluhan sa iba-ibang dako ng mundo, Panginoon. Itinataas namin ang mga bansang ito. Hindi dahil sa kanila, Panginoon, kundi sa mga kapatid namin sa kapatiran, mga kapatid sa iglesia at sumasampalataya sa iyo, ang sila ang aming itinataas sa mga bansang ito, sa Russia, sa Ukraine, Panginoon, sa Venezuela, sa Iran, lalo na po ngayon sa kasulukuyan, maging doon po sa Israel, maging dito po sa China, maging dito po sa North Korea, Panginoon, ang mga kapatiran namin, mga kapatid namin, sa pangalan ng aming Kristo, ang dalangin namin na ingatan mo po sila, Panginoon. Ingatan mo po sila, body, soul, and spirit. Ingatan mo po sila, Ama. Sa pangalan po ng aming Kristo po, ang aming dalangin sa kabuuhan para sa iglesia. Kaya po, Amang Diyos, patuloy na sinasalang-alang namin ang lahat ng ito sa iyong mga kamay. Pinagkakatiwala, Panginoon, ng aming mga buhay sa iyo, maging ang aming kinabukasan ay sa iyo namin nilalagay sa iyong mga kamay sapagkat ikaw ang nakakaalam at nakatatalos, Panginoon, ng lahat ng mga bagay nito. Salamat po sa aming pong pag-aaral na ito ng iyong mga salita, Ama. Dalangin namin ng iba na Espiritu ang siyang malayang kumilos sa aming kalagitnaan. Yes. Na huwag pababayaan, Panginoon, na makaligtaan ang bawat mga detalye na ibinigay mo sa amin sa araw na ito. Tulungan mo kami, Panginoon, ito'y aming maganap at ito'y at amin din magawa, Panginoon, ang mga pinagagawa mong ito sa amin bilang mga anak mo. Tulungan mo kami, Panginoon, ng lahat ng ito'y maayos na gawa sa kaluwalhatian at karangalan po ng iyong pangalan, Ama, sa pangalan po ng aming Kristo. Amen. So let's all pray doon. Read ano po. Tapos natin mag-pray. Proverbs, ano po, yung kawikaan. Ito po ay ginamit na namin minsan sa GC at hindi ko lang po ito na ipo po sa
para sa mga hindi pa nakakaalam nito, sapagkat sa panahon ngayon, ang mga tao, sabi po ni St. Paul doon sa sulat niya kay Timoteo, sa mga huling panahon, ang mga tao ay magiging makasarili. Ano po? Magiging makasarili, nagkakunwaring may anyo ng kabanalan at paniniwala sa Diyos, ngunit hindi makita ang katotohanan nito sa kanilang mga buhay. Ang mga tao ay maibigin sa kalayawan, sa kamunduhan, sabi ni St. Paul. Kaya nga po, ito'y paalala sa atin. Ano? Hindi na po tayo magtataka kung ang sanlibutan ganito ang kanyang ugali, ganyan ang kanyang ginagawa. We know that greediness, at sabi nga po, ang pagiging sakim sa lahat ng mga bagay, mga pera, material, ang mga taong ganito, ang sabi po ay walang kabusugan, para silang mga libingan na palaging naghihintay ng isang patay na ililibing sa kanila. Ganun po ang greediness. At yun po hindi dapat nangyayari sa mga anak ng Diyos. So, basahin po natin itong Proverbs 19:17. Ang sabi po dito, parang pagpapautang kay Yahweh ang pagtulong sa mahirap. Ano po? At pagdating ng panahon, siya ang magbabayad. Wow. Isa ito sa mga iniiwasan ng maraming mga tao. Even some Christians. Sasabihin ko na po sa inyo, marami na po akong nakita mga ganito na both mga mananampalataya o hindi, the same na inuugali. Ano, pagdating sa pera, pagdating sa karanyaan, ano po. At nakakalimutan nila na ang bawat tao ay nilikha upang magtulungan. Ano po? Ang sabi nga po no man is an island. Hindi po pwedeng mabuhay ang isang tao na walang pakialam sa kanyang kapwa. Ano po? Walang pakialam sa pangangailangan ng ibang tao. Walang pakialam sa nakikitang paghihirap ng iba. Wala silang pakialam ano man ang mangyari sa kanila. Lalo na po yung mga nag-abroad na po na nakaranas ng hirap kung paano ang makipaglaban sa buhay sa ibang bansa. Hindi po sila nagiging maramot, kundi parang nakikita nila na napakahirap pala ang maghanap buhay sa ibang bansa. Tapos, ang gagawin mo lang, yung padala mo ng padala yung pera doon sa mga anak mo, sa mga pamilya mo. Tapos, habang ikaw ay naghihirap sa kakatrabaho, sila naman ay namumuhay sa luho. Ano po? So, isa pong kamalian sa buhay na ito ang isang paninindigan ng maraming mga tao, lalo na mga Pilipino. Kasi nung bata pa ako, dumanas lang kami ng mga kahirapan, kakulangan. Kailangan pa namin pare-pareho magpapamilya na talagang magtrabaho bawat isa dahil kami ay mahirap lang. So, pag ako ang nag-asawa, sabi nagkaanak, hindi ko pararanas sa kanila ang aming naranasan. Alam po ba ninyo na ang katwirang yun ay maling-mali? Masyado pong negatibo. Kailangan ng mga bata ay matutong kumilos sa kanilang mga sarili, magsikap. Lahat ng mga trabaho sa bahay ay kailangan nilang malaman, matutunan. At hindi yung pag ikaw ay nakaangat na, nagbibigay mo sa kanila ang lahat ng layaw. Ang tanong, ang sabi nga po, ano ang kanilang natututuhan sa ginagawa natin yun? Wala. Ano po? Ang kanilang natututuhan ay umasa, maging palaasa, umasa. Ganun. Ngunit sa ating buhay Kristiyano, ang bahagi ng
empathy na tinatawag o yung meron kang pakialam sa paghihirap ng mga tao. Lalo na po ngayon, ang daming mga naghihirap na mga Kristiyano. Lalo na doon po dito sa may bandang west natin, ditong bansang malaki na yan, inuusig, pinaparusahan, binibilanggo ang ibang mga Kristiyano at mga pastor. Sa Nigeria, ganoon din po ang ginagawa. Dito sa North Korea, ganoon din po. Ang mga pastor ay ikinukulong dahil sa pangangaral at pagpapastol sa mga Kristiyano. Sa Iran, ganoon din ang nangyayari. Subalit, isang phenomenon ngayon, ang conversion ng maraming mga Iranians ay nakapagtataka sapagkat maraming mga Iranians ang nako-convert sa pagiging Kristiyano o disipulo ng ating Panginoon Kristo. In all of this, nangyayari, ano bang may tutulong natin sa kanila? Napakalayo nila. Napakalayo nila. Ano ba ang may tutulong natin? Unang-una, yung pakikipagsimpatya sa nangyayari sa kanila. Yung pong tinatawag na empathy. O yung compassion sa kanilang kalagayan. At ang pinaka na dapat nating ginagawa para sa kanila ay ang pananalangin. Na sila ay lalong palakasin ng Panginoon. At lalo silang tulungan na sumulong sa kabila ng mga pag-uusig sa kanila at lahat ng mga kakulangan. Yung pong pananalangin ay mas malaki po ang may tutulong doon kesa sa mga material na bagay na ibibigay natin sa kanila. Ngayon, yung mga malalayo, sige, okay. Di natin sila kayang abutin kundi sa pamamagitan lamang ng pananalangin. Yung mga nandito na malapit sa atin. Yung mga tao na nandito sa Pilipinas, na nandito sa siyudad, na kung saan kayo nakatira. Isa rin pa ba tayo sa nagsasabi na, uy, kasi naghihirap ngayon. Sabi yung mga anak nila hindi nakakapag-aral kasi kulang ng kanilang kabuhayan. Tapos ikaw ay namumuhay sa luho. Yung mga sobra-sobra, ayaw mo ipamigay, tinatago mo. Ang katwiran mo anong pakialam ko sa kanila? Kasalanan nila yon, hindi sila nagsikap. Ganun ba yung katwiran natin? Alam po ba ninyo na ito ang pinag-usapan namin mag-asawa kailan pa lang, I think it's 2 days nakaraan. Do you know why? Bakit merong mga taong mahihirap? Ang sabi ko sa akin, mahal na asawa. Pinag-uusapan lang namin ito as a subject. Merong mga taong mahihirap talagang mahihirap. At ang mga taong mahihirap na ito ang ginagamit ng Panginoon upang lumitaw ang karakter ng kanyang kapwa. Upang lumitaw ang karakter ng kanyang kapwa. Yung taong mahirap. Lumalabas po ang ating karakter sa pamamagitan ng mga taong ito. Ikaw ba ay nahabag sa kanilang kalagayan? Dahil yun ang inilagay ng Diyos sa iyong puso? O ikaw ay walang pakialam? Pinatitigas mo ang iyong puso sa pangangailangan ng ibang mga tao. Nakakatakot po yan, akala niyo. Babasahin po natin yan mamaya. Mga bagay na ito na nagyayari. And I think I forget something na ko kanina, kagabi, Tingnan po ninyo ang isa sa mga sinabi ng ating Panginoon doon po sa Beatitude. Matthew 5. Nakalimutan ko po ito, buti na lang po biglang pinaalala po sa atin.
Sa verse 3 po ng chapter 5 ng Mateo, ang sabi po dito, mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Doon po sa English, ito po sinasabi, happy are those who know they are spiritually poor. Hindi po yung spiritually poor, ibig sabihin nun mababa yung kanilang pananampalataya. No, malakas po ang kanilang pananampalataya. Kaya lahat ay iniaasa na nila sa Diyos. Nagtatrabaho sila, kumikilos sila, pero yung kanilang nagagawa ay hindi sapat sa kanilang pangangailangan sapagkat yung kanilang kakayahan ay hanggang dun lang sa level na yon. Kaya sila mahirap. Kasalanan ba nila yon? Hindi. Hindi po nila sila kasalanan na sila'y mahirap. Yun ay isang panahon na gagamitin sila ng Diyos upang lumitaw ang ugali at karakter ng ibang tao, lalo na yung mga taong may kakayahan. Kaya sabi po, happy are those who know they are spiritually poor. The kingdom of God belongs to them. Belongs to them. Yung bang kahit anong gawin nila, nagsisikap naman po sila Di naman nila talagang totally na iniaasa lahat sa Panginoon, kundi kumikilos sila, gumagawa sila, pero hanggang doon lang talaga sila. Yung kanilang kakayahan ay nandun lang sa level na yon. Kaya ang ginagawa nila, ipinagsasa-Diyos na nila ang kanilang mga buhay. Doon po sa unang mga Pilipino na salita ay yung bahala na. Hindi po yun bahala na. Yung kesera-sera na sinasabi, whatever will be, will be. No. But hala na po ang ibig sabihin talaga. Yung talaga original na salitang yun ay bathala na. Hindi po bahala na sa atin, ginamit natin, di ba natin bahala na? Hindi, bathala na. Ibig sabihin, pinagkakatiwala mo na sa Diyos ang lahat-lahat. Kay bathala. Sino po yung bathala? Yun ang Diyos ng ating mga ninuno na lumikha ng lahat ng bagay. Yun po si bathala sa ating lumang Pilipinong salita. So, itong binasa natin na ito, mapalad ang mga aba. Isipin po ninyo mapalad ang mga aba. Yung mga may hirap. O mapalad ka ba kung ikaw ay mahirap? Hindi. Siyempre hindi. Ang sabi nga po ng iba, yung being a poor is a curse. Hindi po ako naniniwala doon. It's a part of process at isang testing sa bawat tao. Sa bawat tao. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos. Yun po, na wala nang inaasahan kundi ang Diyos. Nagsisikap sila, gumagawa sila, nagtatrabaho sila, pero hanggang dun lang talaga, sa kabila ng lahat ng yon, beyond those na kakayahan nila, ipinagkakatiwala na nila sa Diyos. So, who are these people? Kung titignan natin, who are these people? Foreign spirit. Sila ang ginagamit ng Diyos upang lumitaw ang ugali ng ibang mga tao. Ang ugali ng ibang mga tao. I-advance ko po ang isa sa mga bago po babasahin nyo sa Book of Luke. Dito sa Mateo 7, yung kasunod po ng mga sumusunod na mga talata. 3, tapos ito. Ang sabi po dito sa verse 7, tingnan po ninyo. Ng Mateo 5, 7. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahabagan din sila ng Diyos. Happy are those who are merciful to others. God will be merciful to them.
Maliwanag po ang sinasabi ng Panginoon. Kung hindi ka marunong mahabag sa iyong kapwa, hindi ka rin kahabagan. Hindi ka rin kahabagan. Yun po'y maliwanag na maliwanag. Ano po? So, sa ating buhay nito, ito isang paalala. It is part of our Christian life. Ano po? It is part of our Christian life. Hindi po yan pwedeng mawala sa ating karakter bilang mga Kristiyano. Bahagi po ito ng ating pagiging Kristiyano. Tingnan po natin, dahil nga po sa ating napag-aralan, kapag tayo po'y nangangaral, ang sabi nga po ng aming pastor noon, ng instructor, si Pastor David de la Avia, kapag kayo nangangaral at mayroong 2 punto kayo na gagamitin, isang positibo at saka isang negatibo, iunan ninyo yung negatibo bago yung positive. So, titignan po natin ang isang negatibo. Ano ba ang kahihinatnan ng mga tao walang habag sa mga mahihirap? Ano ba ang kahihinatnan nila? Babasahin po natin sa banal na kasulatan. Ang banal na kasulatan po kasi ang sasagot niyan hindi tayo. Ano? Kapag sumagot tayo ng sarili natin, marami tayong isasagot kung minsan wala po sa plumb line yung ating sinasagot. Ano? But in the Bible, there is a story na kinwento ng ating Panginoon. Matyaga po tayo magbasa. Ano? Mahaba-haba siya. Lucas 16 verse 19. Tingnan po natin. Ang mayaman at si Lazaro. Alam na po ninyo itong kwento nito. Sigurado, hindi ba? Pero babasahin pa rin natin bilang review. May isang mayaman nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. Wow. Doon po sa English, mayroong isang tao na nagdadamit ng isang damit purpura. Yung pong kulay na ube, it is a sign of wealth and authority. Yung pong damit na yan. May isang mayaman na nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain sa araw-araw. At may isa namang pulubing nangangalang Lazaro, tad-tad ng sugat, na nakalupasay sa may pintuan ng mayaman. Doon siya sa tabi ng gate, ano po? Upang mamulot kahit mumong nauhulog mula sa hapag ng mayaman. Naalala ko po yung nakita kong isang pinost nila na it is a very questionable na katotohanan na ito na ginagawa ng ibang tao. Meron po nakalagay doon sa isang bahay, sabi diyan, house for rent. Hindi naman siya kalakihan. House for rent. At merong isang tao na homeless nandun po natutulog sa tabi ng gate. Kung titignan ninyo, napakalaki pong impact yung pinost nilang yung house for rent, pero merong nakahigang lalaki na homeless. Walang tahanan. Doon sa labas ng gate. Parang ganito yung sitwasyon. Ang sabi, nakalupasay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot kahit mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. Sipin po ninyo yung mahirap na ito na si Lazarus. Nagtsatsaga na siya doon sa mga mumog. Siguro baka nagtatapon pa ng mga tira-tirang pagkain doon sa labas. At yun ang kinakain nitong si Lazarus. At doon nilalapitan siya ng aso. Dinidilaan ng kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi. Hindi po dahil sa rabies. Dahil sa gutom. Kasi po yung pagdila po ng aso daw doon sa mga sugat na yan, meron pala sekreto yun. Meron palang healing yung pong maliban lang kung meron siyang rabies. Ngayon namatay po yung pulubi. Dahil po sa gutom. At dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham
namatay din ang mayaman at tinilibing. Ano? Pares lang sila. Namatay din yung mayaman at tinilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, sa lugar ng mga patay, yun po yung Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham. Kapiling si Lazaro. So magkabila po yun, At sumigaw siya, Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isausaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Sipin po niya, nagmamakaawa siya kahit lang isang patak ng tubig mula sa daliri ni Lazaro. Siya'y nagmamakawa sapagkat siya'y naghihirap sa apoy na iyon. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Anak, alalahanin mong nagpakasasaka sa buhay sa ibabaw ng lupa. At si Lazaro na may nagtiis ng kahirapan. Ngayon inaaliw siya rito samantalang ikaw naman ay nagdurusa. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin. Upang ang mga narini ay hindi makaparian at ang mga nariyan ay hindi makaparini. At sinabi ng mayaman, kung gayon po ang mga Abraham, ipinamamanhik ko sa inyo, papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki. Paroonin nga ninyo siya upang babalaan sila nang hindi sila humantog sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang sinulat ni Moses, the Pentateuch, ang lahat ng kautusan, at ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga yon. Sabi po ni Abraham, hindi po sapat ang mga yon, tugon niya. Wow! Hindi para sapat. Yung mga kautusan na yan, the Pentateuch, the 10 book of Moses, at yung sinulat ng mga propeta. Hindi sapat ang mga yon, tugon niya, ngunit kung pumunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moses at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling mabuhay. Ito po ay double fulfillment kung talaga titignan natin. Sinabi ng ating Panginoon niya. Anong kahinatnan ng mga taong nagwalang bahala sa kahirapan at paghihirap ng ibang tao? Kawalang pakialam? Sila'y pupunta sa walang hanggang kaparusahan. At yung mga taong wala nang inasahan kundi ang Diyos, sila ang magmamana ng kaharian. At ang sinabi ni Abraham, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Ito'y sa kapanahonan natin. Alam natin, maraming nakakaalam, kay mga Katoliko man yan, mga anumang mga reliyon na yan, naniniwala sila that Christ risen from the dead. At ngayon nakaluklok sa kanang trono ng Diyos. And yet, dead man lang ito pag sinasabi mo sa kanila. Ilang tao na ang nabuhay ng maguli na namatay. Pero imbes na paniwalaan sila, sasabihin, hallucination lang yan. Epekto lang yan ng gamot. They don't believe. Kaya sila ay napapahama. So yan ang isa sa mga bagay na hindi pinaghahandaan ng maraming mga tao, lalo ng mga mayayaman. Yung kamatayan, pagkatapos, ano mangyayari sa iyo? Tingnan po natin ang isa sa mga sinasabi din ng yung ating binasa kanina, mapalad ang mga mahabagin sapagkat sila rin ay kahabagan. Tingnan po ninyo, meron din palang nakasulat yan sa Proverbs 21:13.
Tignan po natin yun, no? Ang sabi dito, ang hindi pumapansin sa hibik ng mahihirap. Ano po yung hibik? Daing. Cry. Plead. Ang hindi pumapansin sa hibik ng mahihirap, darating din balang araw, ngunit walang lilingap. Ayun po ang isa sa nakakatakot. Kapag wala kang pakialam sa ibang tao, darating din ang panahon kapag ikaw ang nangangailangan na walang papansin sa iyo. Walang papansin sa iyo. Ang sabi, ang hindi pumapansin sa hibik ng mahihirap, darating din balang araw, ngunit walang lilingap. Oh, ito ngayon ang nangyayari sa marami. Ito ngayon ang nangyayari sa marami. Sige, nang malakas ka pa, nag-enjoy ka, punta doon, punta dito, sugal doon, ball dito, restaurant doon, lahat. Ginagawa mo, wala kang pakialam sa tao. Nang ikaw na ang datnan, isa lang ang sinasabi ng mga tao. Nagpakalayaw siya sa kanyang sarili. Ngayon, naghihirap siya, walang gustong tumulong. Yun po ang dapat nating isipin. Ano po? Yung pong binasa natin kanina, inunak lang po yun. Mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Blessed are the merciful, for they will receive mercy. They will receive mercy. Ngayon, kung tayo naman po ay nagbibigay, tumutulong, ito naman po yung dapat na ginagawa natin at hindi natin ginagawa. Ano po? Sa Mateo 6:1 hanggang 4. Ang sabi dito, pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyong mabuti. Ito po yung nakakatawa ngayon. O, wag na, sige, excuse na, pero sasabihin ko rin, sa mga politiko ngayon, pagka sila tutulong, pupunta sa isang lugar, mamimigay, aba, isang katerbang media ang kasama. Isang katerbang media ang kasama. Tapos yung isa naman na isang parang caricature comics na ginawa, namimigay siya sa mga mahihirap. Yung isang kamay niya, tinaabot yung kanyang itutulong na nakasupot. Pero sa isang kamay niya, nagpipicture po siya, nagse-selfie. Pinapakita niya na meron siyang binibigay doon sa mga mahihirap. Yun po ngayon, ganun ang ginagawa ng marami. Sabi niya, pag ingatan ninyong huwag maging pakitang tao ang paggawa ninyong mabuti. Kapag ganyan ang ginagawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala mula sa inyong amang nasa langit. Kasi tinanggap na ninyo yung reward ninyo eh. Hinangaan na kayo ng tao eh. Pero hindi kayo hahanga ng Diyos. Kaya nga, kapag nalilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito. Katulad ng ginagawa ng mga mapag-imbabaw, mga hipokrito, doon sa sinagoga at mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ano yung gantimpala nila? The praise ng mga tao. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa pinakamatalik mong kaibigan. Yung mula pa niya, maski pakit ang kaluguran mo. Sabi, upang malihim ang iyong paglilimos at gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng mabuting ginawa mo ng lihim. Yung pala yun, no? Kaya kung gusto natin na yung ating pagtulong sa iba ay merong talagang gagawin na pabalik sa atin ng Panginoon, natin ipagkaingay. Sabi nga po, kung anong ginagawa ng kaliwang kamay, huwag mo na ipailam doon sa kanan. Kung anong ginagawa ng tamang kamay, huwag mo na ipailam sa kaliwa. Parang ganun lang po yun, ano? So, yun po ay isang bagay na tatandaan natin sa buhay na ito. Ano po?
Ang isa pa, nababasahin natin doon din sa Mateo 6. Lipat po natin sa mga bandang verse 19, kabanat o talatang 19. Ang sabi po dito, ito, dapat ang ginagawa natin bilang mga anak ng Diyos. Ano po? Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito ay may naninirang tanga. Bisaya ng tanga, parang itong mold, ganon. Ano po? Kasama na rin po dyan yung mga daga, mga maninira. Huwag kayong mag-iimpok ng kayamanan dito sa lupa. Dito may naninirang tanga at kalawang. At may nakakapasok na magnanakaw. Diba? Minsan, kamamatay mo pa yung kayamanan mo eh. Sa halip, impukin ninyo, ang impukin ninyo, ipunin nyo, ay ang kayamanan sa langit. Ay ang mga kayamanan sa langit. Doon walang maninirang tanga at kalawang. At walang makakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din naman ang inyong puso. Asan ang inyong kayamanan ngayon? Nasa bangko. Milyon-milyon na ang ipon mo. So yung isip mo nandun sa bangko. Nag-aalala ka kung biglang magkaroon ng pagbagsak ng lahat ng bangko. Paano yung milyon-milyon mo doon? Mawawala. Mababaliwala lahat ng pinaghirapan mo. Yung isa nga, nag-abroad pa. Nagpatayo ng isang malaking bahay. Ang laki ng bahay kung ilang bilyon. Biglang nag-earthquake po doon sa Cebu. Isa sa mga nawasak yung kanyang bahay. True story po yun. Asan ngayon ang pinaghirapan mo? Wala. Kasi nandun sa mga bagay-bagay dito sa lupa. Ang kayamanan mo ay iniipon mo sa sanlibutan, hindi doon sa kaharian ng Diyos. At paano ka makapag-iipon ng kayamanan doon sa kaharian ng Diyos? Sa pamamagitan ng pagtulong sa mga mahihirap. Sa pamamagitan ng pagtulong sa mga mahihirap. Ilan na po yung mga artista na nabasa ko, they are not living a vagabond life na yung masyadong loko. Ano po? Pinamimigay nila yung kanilang mga kinikita sa mga mahihirap. Ilang artista itong mga ito, hindi po mga milyon lang, kundi tens of millions, hundreds of millions. Pinamimigay nila sa mga institution, sa mga kawang-gawa. Because they believe, anong gagawin ko sa perang ito? Napakarami. So, ang gagawin nila, pamimigay nila. Doon sa mga kawang-gawa. At yun ang nagbibigay ng kasiyahan sa kanilang mga puso at hindi lamang sa kanila, kundi sa Panginoong Diyos. Kundi sa Panginoong Diyos. Kakaano po kasi, di ba? Parang mahirap ata, sabihin mo, pero yun po ang nararapat sa atin. Sa halip impukin ninyo ay mga kayamanan sa langit, dooy walang nanirang tanga at walang kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Kung ang iyong kayamanan ay nandito lang, dito sa lupa, ang iyong puso ay nandito sa lupa. Ang mata ang pinakamalinaw. Ang mata ang pinakailaw ng katawan. Kaya kung malinaw ang inyong mata, maliwanag din ang buong katawan. Ngunit kung malabo ang inyong mata, madilim lang ang buo mong katawan. Kaya kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman, pala, napakadilim niyan. Nakikita po ninyo yung pagkasunod nun? Kung iniisip mo yung mga kayamanan na yan, ang siyang tanging buhay mo, nasa kadiliman ka. Kaya ka nasa kadiliman kasi wala ka sa liwanag, hindi mo nakikita ang buhay ng ibang tao. Ang paghihirap ng ibang tao. Ang nangyayari sa mga tao sa iba-ibang mga bansa na naghihirap mga kapwa nating Kristiyano.
You are being persecuted, murdered, raped. Pero dito tayo. Okay lang, enjoy. Eat, drink, and be merry, for tomorrow we will die. Yun po ang katwiran natin. Kristiyana tayo ngayon, ha? Kung ganun po ang Kristiyano natin, pagiging Kristiyano natin, anong pakinabang ng Diyos sa atin? Mag-isip-isip po tayo. Ano po? Mag-isip-isip po tayo lalo na sa panahon na ito. Alam po ninyo, meron akong isang kwento na dahil lamang sa pagbibigay niya, gumaling siya sa kanyang sakit. Kilala po niyo siguro si Rockefeller. Nakwento ko na ito minsan, pero ulitin ko. Si Rockefeller po ang unang-unang naging bilyonaryo noong 19th century. 19th century, the last part po ng 1800. At pumasok po na 19th century. Nagkasakit po siya at the age of 50. Siya ang unang-unang Amerikano na naging bilyonaryo. Pero nagkasakit po siya. Ang sakit niya ay very rare, sabi po ng mga doktor. Tumama sa kanya. Hindi siya pwedeng kumain ng kahit ano. Baliban lang po sa tinapay, crackers, at gatas. Yun lang ang nakakain niya. Pero super yaman po siya. Nandun siya sa kwarto ng ospital. Samantalang yung kanyang bahay ay mansion. Kapag nililipat siya ng ospital o ng bahay, ang sasakyan niya ay ambulansya. Samantalang nandun yung mga magagarang mga sasakyan niya. Meron pa nga siyang sariling eroplano ng panahon na yun. Pero anong kwenta nung kanyang pera? Wala. Wala. Hindi siya nailigtas ng kanyang pera. Nakasakit siya, very rare. So, nung pag-isip-isip niya, total pala, sabi niya, mamamatay na ako. Ang gagawin ko, pamibigay ko na yung kayamanan ko sa ibang tao. So, sineparate po niya yung mamanahin ng kanyang mga anak. Half of them, kalahati ng kanyamanan ay kanyang pinamagay sa mga institution. Mangkawang gawa. Pinamigay niya. Hundreds of millions of dollars. Nung panahon na yun, ha? So, nang ipinamigay niya yung mga yon, at doon niya naalala na, yung palang kanyang kayamanan na hindi kasiyahan niya, kundi kasiyahan ng ibang tao. Nakuha po ninyo? Yung palang kayamanan niya, hindi niya kasiyahan, kundi kasiyahan ng ibang tao. Kaya nang ipinamigay niya yung kanyang mga kayamanan na yon, nagkaroon siya ng gaan ng loob. At nagkaroon siya ng kapayapaan sa kanyang puso. Nagkaroon siya ng tunay na, ano po yan? Siguro kapayapaan. Ano po? Contentment. Naging kontento na siya kasi nakikita niya yung mga tao binigyan, yung mga bata na binigyan sila lahat. At nang ipinamigay na niya yung kalahati ng kanyang kayamanan doon sa mga institution, yung kalahati doon sa kanyang mga anak, doon siya biglang gumaling. Na-discover kung paano siya gagamutin. After na yung kanyang kayamanan, binigay na niya kanya sa kanyang mga anak at sa institution. At the age of 50, alam po ninyo nang siya'y makarealize na ng kanyang sarili na ang kaligayahan pala ay wala sa kanya dahil sa mga kayamanan na yon, kundi nasa kaligayahan ng ibang tao. Doon po siya gumaling. Alam po ninyo, nakakamangha. Binigyan pa siya ng Diyos ng 40 taon na mabuhay. 40 years. Namatay po siya at the age of 90 or something.
Ganon po yun. Nakakamangha kumisa ng Panginoon. Ano? So sa atin dito, if you want to receive something na God something will pay you out, ang sabi nga po, mag-ipon po tayo sa pamamagitan ng pagtulong sa kapwa. Sa pamamagitan ng kahabagan sa kapwa. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng pag-ibig at compassion sa ibang mga tao. Kasi po maliwanag po yung ating binasa, di ba? Kanina, yung ating pinaka-main. Ano ba yung ano? Balikan natin, 19 to 17. Ang sabi, parang pagpapautang kay Yahweh ang pagtulong sa mahirap. Parang pagpapautang kay Yahweh. Wala naman siya dapat na maging utang na loob sa atin. Di ba? Wala naman eh. Kaya lang, doon pumapasok yung mga bagay na kung ginagawa natin sa ating kapwa, ang kahabagan, pag-ibig, pagtulong sa mga hirap, para tayong nagpapautang kay Yahweh sa Diyos. At balang araw, siya ang magbabayad sa atin. Maybe it's not literal na pera, kayamanan, no? A good health, sapat na yun. Our salvation, yung ating kaligtasan, sapat na yun. At lalo na yung kaluwalhatian na tatanggapin natin mula sa Diyos. Sapat na yung mga yan. Oo, daranasin natin yung mga bagay-bagay. Mga blessing ng Panginoon sa atin. And yet, the very secret is help, give. Help and give. Mahabag tayo sa mga tao. Ako po, hindi po ako nag-iayabang sa inyo. Minsan nga po, no, sa Angeles pa kami noon nakatira doon sa may LNS. Sumakay po ako ng sasakyan ng Villa papuntang bayan. Nakita ko po yung isang matangkad na lalaki, ang Griezmann. Bigla po siya, pagbaba ko sa sasakyan, tamang-tama nakita ko siya. Bigla po siyang yumukod. Ano po, yung parang siyang nag-squat. Kala ko kung anong gagawin niya. Dinampot po niya ang isang ice cream na nandun pa sa cone na nalulusong niya. Nalulusong na. Bigla po niya itong kinuha, dinampot at kanyang kinain. Alam po nang nangyari sa akin, buntik na po akong mabuluunan sa nakita ko. Gusto kong umiyak pero hindi ako maiyak. Yun po ang masakit eh. Yung gusto mong umiyak, hindi ka maiyak dahil meron pong ipigil sa iyo doon sa damdamin na yun na nakita mo. Ang sabi ko, ito na lang po ang nasabi ko. Panginoon, hanggang kailan mangyayari ang ganito? Pag nakakita po ako ng mga Griezwoman sa daan, yun ang palagi ko sinasabi sa Panginoon. Ama, hanggang kailan po mangyayari ang ganito? Hanggang kailan? Marahil yun ay sapat na nakikita ng Diyos sa atin. He knows who we are. He knows our heart. Kahit natin hindi natin ma-demonstrate, yun lang madamo mo yung empathy na yun, yung compassion na yun sa sitwasyon na yun. Hindi ka man mapaluha dahil para kang nabulunan. Isang bagay lang ang sabi nga po, nag-quote po na isang artista, and I will not mention her name sapagkat kilala po siya before, ng kabataan niya.
But this day, ito po yung kanyang nasabi. Blessings are not meant to end with us, but to pass through us. Amen. Ang mga pagpapala na yon ay hindi itinakda upang magtapos o tumigil sa atin. Kailangan nitong ipasa sa ibang tao. Amen. Ipasa sa ibang tao. Gagamitin lang po tayo ng Diyos upang makarating ito sa kanila. Kasi hindi naman po babagsak yung mga pera o ginto dyan sa kanila. Tayo ang gagamitin ng Diyos upang makarating sa kanila ang kanilang mga pangangailangan. Kanina po, habang kami po'y kumakain at nagpapakain po ng mga hayop na alaga ko, biglang sumagi po sa aking kaisipan ito. While we are giving to others and God is blessing us, ano po, pinagpapala niya tayo, ang dapat na napupunta sa atin marahil ay ikasampung bahagi. Sapat na. Ano? Yung ikasampung bahagi para sa pangangailangan natin. Di naman natin kailangan lahat yan. Yung sapat lang sa atin. Baliktad, di ba? Yung iba nagtatights eh. Ano? Tapos yung 90% sa kanila. Pero hindi ako ay, sorry po. Hindi ko na tatalakayin. You know, this, sabi ko, parang ini-inspire ng Panginoon talaga sa akin. Only 10% will remain sa iyo. Yung 90% ipamibigay mo. At ito po yung suma na ibinigay ng Panginoon sa atin. I will give you 10 times ng pagpapalang ginagawa mo sa ibang tao. And you will get the 10% of it. And 90% will go to the people. How much na ibinigay mo sa mga tao? 900. In 10 times na binless ka ng Panginoon. Ano ang natira sa iyo? 100! Hindi pa ba sapat yun? 100 times na ibinibigay ng Panginoon sa iyo dahil pinadadaan niya sa iyo yun eh. Sa ayaw at sa gusto mo, daranasan mo yung mga blessing na yun, pero hindi yan sa iyo. Daan lang sa iyo. At itutulong mo sa ibang nangangailangan. Yan ang hindi po naiisip ng marami. They want blessing. They want more. Ang tanong ito, gaano ang ibinibigay mo sa iyong kapwa na nangangailangan? Nagtanim ka ng isang ganta. Alam mo yung ganta ng unang panahon? Parang boat. Lata lang po ng sardinas na malaki yan. Magtanim ka ng, o sabihin na natin ano lang, half liter ng palay. Sinabog mo sa lupain mo. Tapos nag-i-expect ka na 100 kaban ang aanihin mo. Common sense lang po yun, di ba? Isang takal lang yung palay ang tinanim mo. Gusto mo mag-harvest ka ng 100 kabans? Hindi pwede yun. Kailangan isang kaban din yung isasabog mo. Upang umani ka ng 100 kaban. The same process, the same mathematics. Pero yan ang pangako ng Panginoon sa atin. Tanim ka ng kahabagan at ikaw rin ay tatamo ng kahabagan. Pero huwag baliwalid mo ang pangangailangan ng ibang tao, ang kanilang mga daing. Darating ang araw, ikaw naman ang dadaing, pero babaliwalid ka. Hindi ka pakikinggan. That's the law. That's the law. The natural law, what you sow, you shall reap. Kung anong itinanim mo, yun ang anihin mo. So, in giving, meron pong isa dito na babasahin natin bilang pangwakas. Sa conclusion, ang oras na ba, love?
11. 11. So, tama-tama lang po. Palagi kanyan. Kung minsan 10 minutes, ang ano natin, nag-exist tayo. Nag-extend. Okay. Philippians chapter 4, tingnan po ninyo ito. Si Paul po ang nagsasalita dito tungkol sa mga Kristiyano. Verse 4, ang sabi niya, magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Rejoice in the Lord always. And again, I said, rejoice. Ano po? Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kagandahang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Oh, that is 2,000 years ago. Pero yun ang sinabi ni Paul. Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng pananalangin may pasasalamat. Lord, thank you. Salamat po. Wala pa sa'yo. Pero nagpasalamat ka na. It means that is faith, that's belief, that's pisteo. Alam mo, darating yun eh. Diba? So, ulitin ko sa verse 6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa mapamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang di malirip, yung bang hindi mo ma-imagine, gano'n. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So kalagayan natin bilang tao ngayon. Maraming mga kabagabagan ng salibutan. And yet, ang kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa ating puso sa pamamagitan ng ating Panginoon. He knows. Binigay na niya ang kanyang bugtungan na anak, hindi pa ba niya ibibigay ang lahat ng bagay na kailangan natin? Hindi po yung desire, kailangan natin. Kasi yung desire, iba po yun. Kesa doon sa need. Sa wakas, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutuhan, tinanggap, narinig at nakita sa akin kung magkagayon sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. So Paul is a very good example. Kailangan po tayo maging gano'n. Anong laki ng kagalakan, ng aking kagalakan sa Panginoon sapagkat minsan ko pang nadama ang inyong pagmamalasakit. Ito po ang sinusulatan po niya dito ay ang The Church of Philippos. Pagkaraan ng marabang panahon, alam kong hindi ninyo ako nalilimutan. Kaya lang, wala kayong pagkakataong matulungan ako. Sinasabi ko ito hindi dahil sa inyong dahil sa kayo'y inahanapan ko ng tulong. Sabi ni Paul, natutuhan ko ng masiyahan anuman ang aking kalagayan. Naranasan ko na ang maghihakahos. Naranasan ko na rin ang managana. Natutunan ko ng harapin ng anumang katayuan. Ang mabusog o magutom. Ang kasaganaan o kasalatan. Ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa kaloob o sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Minsan ito po itong kinukot ng iba eh. Hindi nila binabasa yung verse 10, the following. Gayon man, kinagagalak ko ang ginawa ninyong pagtulong sa akin. Alam ninyong mga taga-Pilipos lamang ang nakahati ko sa hirap at ginhawa nang umilas ako sa Macedonia. Nagsisimula pa lamang sa pangangaral ng mabuting balita. Nang ako'y nasa Thessalonica na, makailang ulit na pinagdahan ninyo ako ng tulong. Hindi sa hangad kong laging tumanggap ng mga ito, ng mga kaloob. Ang nais ko'y sumagana ang pag-ibig o ang paginabag na tatanggapin ninyo. Nuulit ko po, sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga taga-Pilipos na ito sa ministeryo ni San Pablo, dahil sa kanyang pangangaral,
Ang sabi ni Paul, ang nais ko'y sumagana ang pagpakinabang na tatanggapin ninyo. Not the tithes. Yung kasi yung ginagawa ng iba yun, kaya nagbabayad ng tithes. Dahil gusto nila, mayroong babalik sa kanila, 90%. No, hindi po ganon. Narito ngayon ang katibayan na labis-labis ang kaloob ninyo sa akin. Higit pa sa aking pangangailangan ang tulong ninyo sa akin, nadala ni Epaprodito. Ang mga ito'y masamyong handog sa Diyos. Ang mga ito'y masasamyong handog sa Diyos. Mga haing kalugod at kaaya-aya ayon sa Kanya. You know that? Yung pagtulong natin, hindi lang po sa ministry, kundi lalo na sa mga mahirap. That's our offering to God. At buhat sa kayamanan niyang hindi mauubos. Mula sa Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Purihin ang ating Diyos at Ama magpakailanman. Ito po kinukot ng maraming Kristiyano, di ba? Sabi niya, Philippians chapter 4, verse 19, and God will supply all your needs. For what? Upang itulong sa ministry, upang itulong sa ating kapwa-tao. At hindi po tayo mauubusan. Why? Sapagkat ang mismong Diyos ang magbibigay ng lahat ng yan na dadaan sa atin upang makarating sa iba na nangangailangan. Salamat sa Panginoon. Naway maging bahagi tayo ng ganitong ministeryo. Amen. Tayo pong lahat ay yumuot manalangin. Hallelujah. Dinadakila ka namin muli, Ama, sa iyong kabutihan, muli pagpapaalala mo sa amin. Tinawag mo kami, Panginoon, hindi mo ang sarilinin namin. Una, ang kaligtasan ito. Kailangan namin ibahagi sa ibang tao. At ipinagkakalob mo sa amin, Panginoon, ng lahat ng aming mga pangangailangan. Yes. Hindi upang kami sumagana, kundi lalong sumagana ang iyong pag-ibig sa pamamagitan ng pagdaan na ito ng iyong pagpapala sa amin. At ito'y aming ibabahagi sa ibang mga tao. There are so many things, Lord, na pwede namin gawin. And yet, nakakalimutan namin. Yung mga tao na nangangailangan. Maraming tao na nagbibingi-bingihan, nagbubulag-bulagan sa kalagayan ng maraming mahihirap. And yet, Lord, kami ang mga paa na bahagi ng katawan na aabot sa kanila. Kami ang mga kamay na magbibigay sa kanila ng mga pagpapalang ibinibigay mo sa amin at aming ibinabahagi sa kanila. Kami, Panginoon, ang ginagamit mo, ang iyong mga anak, ng mga bahagi ng iglesia at mga tinawag upang ganapin pa ang mga bagay na dapat na sana'y gagawin mo, sabi ni San Pablo. And yet, ito'y iniatang mo sa amin, sa iglesia. Nawa ito ang aming makita, Panginoon, sa aming buhay. Hindi lamang, Panginoon, sa aming mga personal, kundi sa mga bagay-bagay na naranasan namin sa araw-araw. Sa aming mga nakikita sa aming kapaligiran. Huwag mong ipahintulot sa amin, Panginoon, na ipikit namin ang aming mga mata sa pangangailangan ng iba. Pagkatayo po namin na ipikit mo ang iyong mga mata sa panahon na kami naman ang mga ngailangan. Yes. Kaya tulungan mo kami, Amang Diyos, na maging bukas ang aming puso sa lahat-lahat. Para sa iyong kalwalatian, para sa iyong kadakilaan, sa ikalalaganap pa ng iyong pagmamahal sa ibang mga tao. Yes. Salamat po, Ama, sa magang ito, sa araw na ito, na ibinigay mo sa amin. Salamat po sa iyong pagpapaalala sa amin. Muli, Panginoon,
Sa aming pong pansamantalang pag-iwahiwalay, God mo po sa amin ang banal na bendisyon. Nang yung pag-ibig ay manatili sa amin upang maipadama namin ito sa ibang tao, lalo na po sa mga kapatiran, sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Nang yung biyaya na siya patuloy nagagawa sa amin upang maganap namin ang ginawa ng aming Panginoon Kristo. At ang pagkikisa, pagtuturo, pag-akay ng Banal na Espiritu ay manatili po sa amin hanggang sa muling pagbabalik ng aming Panginoon sa Kristo. At sa lahat pong ito, Ama, sa iyo po namin binibigay ang lahat ng karangalan, kapurihan, kapasalamatan sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. Amen. God bless you and keeps you.